Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may tanong sa atin si Mary Tolba kung magkano daw ba ang nagastos ko dito sa Hong Kong as domestic helper, and also marami ding tanong sa akin yung kaibigan ng kapatid ko na nasa Kuwait ngayon na gustong lumipat dito sa Hong Kong kung magkano daw ba yung gastos, and yung kapatid ko ganun din. So nanonood na sila ng vlog ko, yung kapatid ko tsaka yung ano. So ang nagastos ko guys is 15,000 pesos. Hindi kasama doon yung pamasahe ko kahit saan akong lupalop ng Manila magpunta. Hindi ko kinount yun. And then yung pagkain, hindi kasama. Well, hindi rin kasama boarding house. Basta yung 15,000 na yun, process lang yun ng medical, NBI, vac certificate, vaccine card tawag doon, diba? And then e-registration, PAYOS, and then certificate of employment, TESDA, and then sa PIDOS may binayaran ako ng 500. Yung OWA guys is amo yung magbabayad nun. So libre mo yun na mati-trainingan. So hindi ka kailangan magbayad sa OWA. Ano lang yun, amo yung sinisingil nila doon. So wala kang problema. Basta 1,500 lahat yung nabayaran ko, lahat-lahat. Alam ko, 15,000 pala, sorry. Alam ko hindi siya exactly 15,000, parang 14,700 ganun. So, inano ko na lang na 15,000. Pero guys, nagmahal na ngayon sa Pilipinas. Baka nagmahal na din yung mga requirements. Hindi ko lang alam kasi nga, ang e-registration ko, ako lang gumawa. Kailangan guys, sa ulo nyo yung sa, ano yun sa government, sa ano yun, nakalimutan ko na. Mag-watch kayo ng vlog sa YouTube kung paano gumawa ng PAYOS, e-registration, and certificate of employment. Yan yung gawin nyo. Kasi doon din ako nag-search sa YouTube kung paano gumawa nung e-registration, PAYOS, ganyan. Tapos, in-screenshot ko lang ata yun or sinave ko. Tapos, pinaprint ko. So, nagbayad lang ako ng 15 pesos ata yun. So, yun na. Kaysa sa magpagawa ka, meron kasi yan sa mga agency na nag-a-apply ka. And then, sa gilid nun, merong mga computer shop na pwede kang magpagawa. Pero yung babayaran mo is 200 ata, 250 sila gagawa. Pero pag ikaw, di mas makasave ka kasi 15 lang. So, ganun yung ginawa ko. And also guys, wag nyong kalimutan yung password niya and username. Kasi magagamit nyo yan siya kapag nandito na kayo sa abroad or kung saan man. Kasi pag inopen nyo yun, makakakuha kayo ng e-travel pag uuwi kayo ng Pinas, ganyan, or babalik kayo ng ibang bansa ata. Basta, kailangan ng e-travel. So, doon ka mag-ano. And also, guys, kailangan mo pala ng PhilHealth ba? Parang, PhilHealth or Pag-ibig. So, Pag-ibig pala, kailangan ng Pag-ibig number. So, kukuha ka rin nun. Yan, madali lang naman yan. Punta ka lang sa Pag-ibig and yun, mag-apply ka doon. Yun nga, sa pagkuha ng mga requirements, kailangan talaga ng oras. Kailangan maaga kang pumila. Alam nyo naman sa Manila, na grabe talaga yung mga pila dyan sa mga requirements. Kaya kailangan, maaga ka. Katulad nung nakaraan, medyo mahirap kasi sa part ko kasi nagtatrabaho ako. At the same time, kinukuha ko yung requirements ko. So, pumila ako sa NBI ng alas 5 ng umaga and parang alas 10 ata nun is opening ako. Pupunta pa ako ng trabaho. So, minadali ko pero hindi ata umabot. So, na-late ako ng 10 minutes sa trabaho and ako yung opening nun. So, ako yung magbubukas ng shop namin. So, napapirma ako ng guard na may late opening kami. So, charge yun sa company. So, next is yung vaccine card ko. Hindi rin ako nakapag-change off noon. Hindi ko alam kung ano nangyari, but hindi ko nakuha. And nagbayad na ako online ng 300 plus, 350 ata yun. So, hindi ko na atinan. And then, nung pumunta ako doon, nagsabi ako na hindi ako nakapunta kasi may sakit ako. Hindi nila inaccept yung palusot ko. So, kumuha uli ako ng panibago. Ayan. So, kaya yung may mga appointment kayo na ganyan sa vaccine card, ganyan, puntahan nyo talaga kasi one time lang yung pagpunta mo doon kung ano yung oras yung kinuha mo. Pag na-late ka or anong nangyari, wala na. Hindi ka na makakahabol. Hindi na nila papayagan. So, another book ka na naman. And, ano pa ba yung mga ginastusan? Sa pagkain kayo magastusan, lalo pag nag-a-apply kayo. Kasi nga, sa umaga pa lang nandun na kayo alas 7.
hindi pa abot ang alas 7. So, kailangan alis ka ng bahay. Dati, nung nag-a-apply ako, alas 6, wala na ako sa bahay. Nasa biyahe na ako. So, 5:30 gising para maligo. And then, bring ng pagkain and tubig. So, kasangga ko talaga tong, ayan, yung tumbler ko na yan. Mahirap yung pinagdaanan yan. Simula Pinas hanggang dito. Grabe yung pinagdaanan ng tumbler ko na yan. So, gamit na gamit ko yan siya kasi mainit sa Pinas. And then, mahal yung tubig. Kaya, yan, bit-bit ko yung parate. And, nagdadala ako, bumibili ako sa daan ng mga saging na nilaga or yung kakanin, ganyan. Tapos, kinakain ko yan doon habang nag-a-apply ako para hindi ako nagugutom. Tanghali, kailangan mong kumain kasi sasabihin sa'yo ng agency, magtanghalian muna kayo kasi mamaya pa yung interview, hapon pa, gabi. Kailangan mo talagang kumain, kaya gagastos ka talaga. And yung iba, sa pagluwas pa lang ng Manila, galing ng probinsya, Mindoro, Batangas, saan pa galing? Bulacan, Pampanga. So, yun yung nakaka-down. Lalo nung ako yung nakakita, awang-awa ako. Galing sila ng Mindoro, binenta nila yung lupa nila kasi mag-apply dito sa Hong Kong. And yung edad nila is nasa siguro 30, 39, 38. So, hindi ganun ka-confident ba? Hindi ganun ka-boka kasi nga laki doon sila nakatira. So, pagdating ng Manila, maawa ka talaga kasi nandun yung antok sila, pagod. Tapos natulog sila habang nag-aantay kami ng interview kasi nga ang tagal mag-interview nung agency ko. So, tapos nung matapos, hindi sila natanggap. Alam mo yung lupay-pay sila sa gilid. Yung parang nabagsakan sila ng ano. Alam mo yung grabe, naawa ako. Yun yung iniisip ko, sana sila na lang yung natanggap. Kasi nga, grabe yung awa. Alam mo yung paluhod na yung babae, dalawa sila. Paluhod na sila sa sobrang disappointment siguro. So, yung pamasahe mula Mindoro papunta ng ng Manila is matagal pa, guys. Kasi Mindoro, sasakay pa sila ng isang sakayan yan, yung parang barko nila, papunta ng Batangas, and from Batangas pupunta pa ng ano. Kaya yung biyahe talaga, tas antok, pagod, tapos biglang wala silang napala. Yun yung dapat paghandaan nyo, na hindi sa lahat ng panahon matatanggap kayo, or hindi sa lahat ng panahon nasa inyo yung yung ganyan, yung swerte. Kaya dapat handa nyo yung sarili mo. Kasi nga, hindi mo masabi eh. Hindi kasi natin alam yung iniisip ng agency. Gusto nila, guys, kaya kailangan pag ma-hire kayo or kailangan tips para matanggap kayo is kailangan cheerful kayo. Yung yung jolly-jolly lang. Dapat, guys, yung English nyo din, and dapat hindi kayo mahiyain. Ako, talagang pag tumingin talaga ako, eyes to eyes talaga, hindi talaga ako sabi ng babae, marunong kang gumamit ng mga appliances? Sabi ko, madali naman ako matuto. Marunong kang gumamit? Oo na lang, kahit hindi. Sabi, sa isip-isip ko, matutunan ko rin naman yan sa TESDA. So, kaya, oo lang. Yes, ma'am. Sabi ganun. Tapos sabi ko, mahilig ako sa bata. Basta lahat ng positive na, kahit hindi ikaw yun, gawin mo na para matanggap. Kasi nga, lalo pag malalayo, kawawa talaga. Wala kasing agency sa Mindoro. Mahirap makakuha ng agency. Kaya, swerte yung mga taga Manila. Kasi, konti lang yung ibabiyahe nila. Katulad ko, isang lang ako ng van. Ayan. And then, nasa agency na ako. Sila, guys, ang dami pa ng pagdaanan nila. Tapos, ayun, nung kumain kami, naawa din ako sa isa kong naging kaibigan. Hindi ko alam kung nasa siya. Nasa Hong Kong. Pero, kasi siya, 80 kg, 82, 80. Tapos 3 beses ko na siyang nakita. Nung una, 2 beses pala. Nung una, sabay kami nag-apply, tapos hindi siya natanggap. Pero kasama siya namin kumain, tapos hindi siya natanggap. So, pangalawa, pumunta siya uli doon. Hindi rin siya uli natanggap. Tapos nung pangatlo na bumalik ako para sa isang interview. So, 2 beses kasi ako nagpa-interview, iba-ibang agency. So, itong last is personal talaga. So, nag-try siya uli. Tapos, nagsuot na siya ng itim na damit. Nag-diet na siya. Tapos, nag-usap kami, ganyan. So, disappointed na siya. Pero, kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang itry uli. And, ang layo pa niya, Cavite. Tapos, nag-usap kami. Sana, matanggap ka na. Tinuruan ko siya kung ano yung mga tips kung paano matanggap sa interview. Kasi nga, nung una, mahiyain siya. So, pinasaulo ko sa kanya yung introduce yourself ko. Tapos kung tinuruan ko na siya, kaya okay na, gawa niya na ng tama.
Tapos nung paglabas niya, hinag niya ako. Sabi niya, alam mo ba, Jen? Okay na ako sa interview. Kasi nung una, hindi siya matanggap-tanggap dahil sa interview. Hindi siya ganun kagaling. Ayan. Pero nung hinasa ko siya, wala kaming ginawa mula umaga. Nag-aano kaming dalawa. Nagre-review kami hanggang sa dumating yung time na kami ng dalawa yung interviewin. Nauna ako, bago siya. Tapos nung niyakap niya ako nung paglabas niya. Sabi niya, alam mo, Jen, okay na ako tanggap na sana Ang lang sa akin ng agency, sabi niya, alam mo, tanggap ka na sana, yung katawan mo lang, ganyan, mataba. Tapos sabi niya, pwede naman akong mag-diet, ma'am, bago mag-flight, ganyan. Sabi ng agency is, mag-diet ka muna bago ka mag-apply uli. Kailangan maliit ka muna. So, frustrated na siya talaga kasi nga hindi na nga siya kumakain ng kanin. Tubig na lang siya ng tubig ng ilang araw. So, yun, sabi ko sa kanya, try mo na lang uli papayat So, hindi ko lang alam kung nakapunta na siya dito sa Hong Kong. Ang mahirap lang talaga kapag first timer ka kasi nga lahat-lahat tinitignan sa'yo. Pero kapag ex-abroad ka, ang laking advantage ng ex-abroad, ex-Hong Kong, lalo pag na-complete mo yung contract mo, ganyan-ganyan, ang bilis mo lang tanggapin. Alam mo, sa lahat ng in-interview, 50 kami, tapos 20 doon is ex-abroad. Ang hindi lang natanggap, 5 sa ex-abroad. 15 tanggap sa kanila. Sa amin, na 30, mahigit na first-timer, ang natanggap 5 lang. Ganun ka lakas yung mga ex-abroad. Kaya may advantage sila kaysa sa mga first-timer. Kaya yung bala lang ng mga first-timer, yung angas talaga, yung confident, kailangan, and then, pakita nyo talaga yung best nyo kasi sa first-timer, konti lang kinukuha. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.